Maging 3 a.m. ka nagigising maaaring senyales. Ito ng isang malubhang problema sa kalusugan. Maraming matatanda ang nakakaranas ng paggising tuwing bandang 3 a.m. At madalas itong ipinapalagay na normal na bahagi ng pagtanda. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, ang madalas na paggising sa parehong oras kada gabi ay maaaring may kaugnayan sa mga kondisyon sa kalusugan na hindi agad nakikita. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga posibleng sanhi ng paulit-ulit na paggising tuwing madaling araw mula sa pagbabago sa hormone, kondisyon ng atay at bato, hanggang sa epekto ng stress at sleep apnea. Ang layunin ay bigyan kayo ng malinaw na impormasyon upang mas maunawaan kung kailan ito nagiging isang senyales ng mas seryosong issue sa kalusugan. Ang paggising tuwing bandang 3 a.m. ay hindi isang kakaibang obserbasyon lamang, kundi may lohikal na paliwanag batay sa circadian rhythm ng katawan. Ang circadian rhythm ay isang 24 oras na biological cycle na kumokontrol sa ating pagtulog, temperatura ng katawan, hormone production, at iba pang mahahalagang proseso. Sa loob ng siklong ito, ang oras sa pagitan ng 2 a.m. hanggang 4 a.m. ay itinuturing na bahagi ng tinatawag na circadian nadir, ang pinakakalmadong yugto ng sistema ng katawan kung kailan pinakamababa ang physiological activity. Ayon sa Sleep Research Society 2020, sa panahong ito, bumababa ang core body temperature, bumabagal ang metabolic rate, at inaasahan na ang isang tao ay nasa pinakamalalim na yugto ng pagtulog deep sleep. Gayunpaman, kung may problema sa balanse ng hormone o may kondisyon sa kalusugan, maaaring maistorbo ang prosesong ito, na nagreresulta sa hindi inaasahang paggising. Ang regular na paggising sa parehong oras tuwing madaling araw ay tinatawag na sleep fragmentation, na karaniwang senyales ng mga underlying conditions. Isa sa mga pangunahing sanhi ng sleep fragmentation ay ang pagbaba ng melatonin, isang hormone na responsable sa pagsisimula at pagpapanatili ng pagtulog. Habang tumatanda ang isang tao, natural na bumababa ang produksyon ng melatonin. Ayon sa isang pagsusuri na inilathala sa Frontiers in Endocrinology 2019, ipinakita na ang melatonin levels sa mga taong nasa edad 60 pataas ay bumababa ng hanggang 50% kumpara sa mga nasa edad 20 to 30. Ang pagbabagong ito ay may direktang epekto sa pagtulog, kaya mas madaling magising at mas mahirap bumalik sa tulog pagkatapos. Bukod sa melatonin, may epekto rin ang cortisol, ang pangunahing stress hormone ng katawan. Normal na bumaba ang level ng cortisol sa gabi at tumaas sa umaga bilang paghahanda sa paggising. Ngunit kung may dysregulation sa hypothalamic pituitary adrenal HPA axis, na karaniwan sa mga taong may chronic stress o anxiety, maaaring tumaas ang cortisol ng mas maaga kaysa normal, na nagiging sanhi ng paggising sa madaling araw. Ayon sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2021, may malinaw na ugnayan sa pagitan ng abnormal cortisol rhythm at early morning awakenings. Dagdag pa rito, may mga ebidensya rin na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng paggising sa madaling araw at presensya ng nocturnal hypoglycemia sa mga taong may diabetes. Kapag bumaba ang blood sugar habang natutulog, maaaring mag-trigger ito ng adrenaline at cortisol spike na nagiging sanhi ng biglaang paggising, ayon sa Diabetes Care Journal 2020. 28% ng mga pasyenteng may type 2 diabetes ay nakakaranas ng hindi namamalayang nocturnal hypoglycemia na kadalasang nagaganap sa pagitan ng 2 a.m. hanggang 4 a.m. Sa kabuuan, ang paggising tuwing 3 a.m. ay hindi dapat ituring na simpleng bahagi ng pagtanda lamang. Maaring ito ay indikasyon ng hormonal imbalance,
stress-related dysregulation, o metabolic disturbance. Mahalaga ang masusing pagmamasid sa oras ng paggising, dami ng tulog, at nararamdaman sa katawan pagkagising upang matukoy kung ito ay may kaugnayan sa mas malalim na kondisyon. Ang ganitong mga pattern ay maaaring gamitin ng mga doktor bilang gabay sa mas detalyadong pagsusuri kung kinakailangan. Habang tumatanda ang isang tao, ang kalidad at estruktura ng pagtulog ay nagbabago sa natural na paraan. Hindi na kasing lalim o kasing haba ng pagtulog ng kabataan ang nararanasan ng mga taong nasa edad 60 pataas. Ito ay bahagi ng normal na proseso ng pagtanda. Ngunit may mga pagkakataon na nagiging mas madalas ang paggising sa gabi, partikular tuwing madaling araw, na maaaring makaapekto sa pangkalahatang kalusugan. Ayon sa National Institute on Aging 2021, karamihan sa mga matatanda ay nakakaranas ng mas maikling tulog sa kabuuan, mas madalas na pagkagising sa gabi, at mas mahirap na makatulog muli pagkatapos magising. Tinatawag itong sleep maintenance insomnia. Isang uri ng insomnia kung saan hindi ang pagsisimula ng pagtulog ang problema, kundi ang pagpapanatili nito sa buong magdamag. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa Journal of the American Geriatric Society 2018 ang nagsasaad na humigit kumulang 50% ng matatandang nasa edad 65 pataas ay may iniindang sleep disturbance ng iba't ibang anyo. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbabagong ito ay ang natural na pagbabago sa circadian rhythm. Habang tumatanda, ang biological clock ay nagiging mas maagang inaantok, at mas maagang nagigising. Tinatawag itong Advanced Sleep Phase Syndrome ASPS, at kadalasang humahantong sa paggising sa madaling araw, kahit hindi pa sapat ang haba ng tulog. Ayon sa Sleep Medicine Clinics 2020, ang ASPS ay karaniwan sa matatandang lalaki at babae, at mas lumalala kapag may kasamang depression o kawalan ng aktibidad sa araw. Bukod sa circadian changes, may epekto rin ang pagbagal ng produksyon ng mga neurotransmitter na responsable sa pagtulog, ang gamma-aminobutyric acid GABA. Isang kemikal sa utak na nagpapakalma ng aktibidad ng nerve cells, ay bumababa habang tumatanda. Ang kakulangan sa GABA ay may kinalaman sa fragmented sleep at hindi sapat na deep sleep. Ipinapakita sa pananaliksik na inilathala sa Neurobiology of Aging 2019 na ang GABA concentration sa utak ay may direktang kaugnayan sa sleep efficiency ng mga matatanda. Dagdag pa rito, maraming matatanda ang may iniindang comorbid conditions gaya ng hypertension, arthritis, benign prostatic hyperplasia BPH, o gastroesophageal reflux disease GERD. Lahat ng ito ay maaaring magdulot ng discomfort o urge na magising tuwing madaling araw. Halimbawa, ang BPH ay nagdudulot ng nocturia, madalas na pag-ihi sa gabi, na pangunahing sanhi ng paggising sa mga lalaking edad 60 na pataas. Ayon sa datos mula sa Urology Journal 2021, halos 70% ng kalalakihang higit sa 60 taong gulang ay nakakaranas ng nocturia ng 2 o higit pang beses bawat gabi. Ang kabuuang epekto ng lahat ng pagbabagong ito ay isang pattern ng pagtulog na mas madaling maistorbo, mas maikli ang yugto ng deep sleep, at mas mataas ang posibilidad ng paggising sa parehong oras kada gabi, gaya ng 3 a.m. Bagaman ito ay maaaring bahagi ng normal na pagtanda, mahalagang maunawaan kung ito ba ay may kinalaman sa iba pang kondisyon na nangangailangan ng pagsusuri at gabay mula sa doktor. Ang maagang pagtukoy at pamamahala sa mga sleep disturbance ay makakatulong upang maiwasan ang komplikasyon gaya ng cognitive decline, fatigue,
at depresyon sa matatanda. Ang paulit-ulit na paggising tuwing madaling araw, lalo na sa pagitan ng 2 a.m. hanggang 4 a.m., ay hindi lamang isyu ng pagtulog, kundi maaari ring indikasyon ng mas malalim na kondisyon sa loob ng katawan, partikular sa mga organong responsable sa pag-regulate ng metabolismo, likido, at mga hormone. Kabilang dito ang atay liver, bato kidneys, at pancreas na may kaugnayan sa blood sugar regulation. Una, pag-usapan natin ang atay na may mahalagang papel sa detoxification at hormone metabolism habang natutulog ang katawan. Ayon sa Journal of Hepatology 2020, ang atay ay pinakaaktibo sa mga proseso ng detoxification sa pagitan ng 1 a.m. at 3 a.m. batay sa circadian rhythm ng liver enzymes kapag may kondisyon gaya ng fatty liver disease o hepatic congestion. Maaring maapektuhan ang natural na ritmo ng atay at magresulta sa hindi maipaliwanag na paggising. Bagaman ang konsepto ng oras ng atay ay mas kilala sa traditional Chinese medicine TCM, may ilang pagkakatulad ito sa obserbasyon ng modernong agham tungkol sa nocturnal metabolic activity. Ikalawa, ang mga problema sa bato ay maaari ring magdulot ng paggising sa gabi. Isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng chronic kidney disease, CKD, sa mga matatanda ay nocturia, ang madalas na pag-ihi sa gabi. Ayon sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2019, ang nocturia ay maaaring unang sintomas ng early-stage kidney dysfunction. Kahit pa normal pa ang ibang laboratory results, kapag ang mga bato ay hindi na maayos na nagfa-filter ng sobrang likido at waste products, mas tumataas ang produksyon ng ihi sa gabi. Dahilan upang magising ang pasyente sa parehong oras. Kadalasan sa bandang 2 a.m. 4 a.m. Ikatlo, may malakas na ugnayan sa pagitan ng blood sugar levels at maagang paggising, lalo na sa mga taong may diabetes o pre-diabetes. Tinatawag itong nocturnal hypoglycemia, kung saan bumabagsak ang level ng glucose sa dugo habang natutulog. Ang pagbaba ng blood sugar ay nagtitrigger ng adrenaline at cortisol release bilang compensatory mechanism na nagdudulot ng biglaang paggising, kaba, o pagpapawis. Ayon sa Diabetes Research and Clinical Practice 2021, halos 30% ng mga type 2 diabetic patients na gumagamit ng insulin o sulfonylureas ay nakakaranas ng hindi namamalayang nocturnal hypoglycemia. Kadalasang nagaganap sa pagitan ng 3 a.m. at 4 a.m. Hindi lamang ito para sa mga diabetic. Maging ang mga matatandang may impaired glucose tolerance ay maaari ring makaranas ng blood sugar swings habang natutulog. Kapag ang huling kain sa gabi ay mataas sa simpleng carbohydrates, maaring magresulta ito sa insulin surge at kasunod na pagbagsak ng blood sugar ilang oras pagkatapos matulog. Kapag bumagsak ito ng sobra, gigisingin ng katawan ang isang tao upang maibalik ang homeostasis. Ito ang tinatawag na rebound awakening, na kadalasang hindi nauunawaan ng pasyente. Mahalaga ring banggitin na ang mga hormonal disorder, gaya ng hypothyroidism o adrenal insufficiency, ay maaaring makaapekto rin sa pagtulog at magdulot ng paggising sa madaling araw. Halimbawa, sa isang pagsusuri na inilathala sa Endocrine Reviews 2018, ipinakita na ang mga pasyenteng may adrenal fatigue ay may abnormal na cortisol rhythm na nagdudulot ng fragmented sleep at maagang paggising. Sa kabuuan, ang madalas na paggising tuwing 3 a.m. ay hindi dapat balewalain, lalo na kung ito ay nauulit gabi-gabi at sinasamahan ng iba pang sintomas tulad ng pagkapagod, madalas na pag-ihi, hindi maipaliwanag na kaba o pagbabago sa gana sa pagkain.
Ang pagsuri sa kalagayan ng atay, bato, at blood sugar ay makakatulong upang matukoy kung may pinagmumulan itong medikal. Rekomendado ang pakikipag-ugnayan sa isang doktor para sa blood tests tulad ng liver function tests, LFT, kidney function tests, EGFR, creatinine, at fasting blood glucose o HbA1c para sa mas masusing pagsusuri. Ang paggising tuwing madaling araw, partikular sa pagitan ng 2 a.m. hanggang 4 a.m., ay hindi lamang sanhi ng pisikal na kondisyon, kundi maaari ring konektado sa kalusugang mental at regulasyon ng stress hormone, lalo na sa mga matatandang nakararanas ng matagalang tensyon, pagkabalisa, o depresyon. Sa yugto ng pagtulog na ito, ang katawan ay inaasahang nasa pinakakalmadong estado. Ngunit kapag aktibo ang stress response system, maaring maistorbo ang normal na sleep cycle at magdulot ng madalas na paggising. Ang cortisol ay isang hormone na nilalabas ng adrenal glands bilang tugon sa stress. Sa normal na circadian rhythm, ang level ng cortisol ay pinakamababa sa hating gabi at dahan-dahang tumataas mula bandang 3 a.m. pataas, bilang paghahanda ng katawan sa paggising sa umaga. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay may chronic stress, anxiety disorder, o post-traumatic stress disorder PTSD, maaaring magkaroon ng abnormal na pattern ng cortisol secretion. Ipinapakita sa isang pag-aaral mula sa Psychoneuroendocrinology 2020 na ang mga pasyenteng may Generalized Anxiety Disorder, GAD, ay may mas mataas na basal cortisol level sa gabi na konektado sa fragmented sleep at early morning awakenings. Bukod sa cortisol, ang overactivity ng sympathetic nervous system ay isa ring factor. Kapag ang katawan ay nasa tinatawag na fight or flight mode, kahit habang natutulog, mas mataas ang posibilidad ng micro-awakenings, mga biglaang paggising na maaaring hindi ganap na mamalayan, ngunit sapat upang guluhin ang deep sleep. Ayon sa Journal of Sleep Research 2019, ang mga matatandang may mataas na antas ng perceived stress ay may 31% mas mataas na insidente ng mid-sleep awakening kumpara sa mga hindi stressed. Ang depresyon ay isa ring kritikal na salik. Hindi lahat ng may depresyon ay nalulungkot sa araw-araw. Sa matatanda, maaari itong lumitaw sa anyo ng insomnia, maagang paggising, at pagkapagod sa umaga. Tinatawag itong terminal insomnia, isang pattern ng paggising ng mas maaga kaysa normal na hindi na kayang ituloy ang tulog. Sa isang pagsusuri mula sa Harvard Medical School 2021, ang terminal insomnia ay isa sa pinakakaraniwang sleep complaint ng mga pasyenteng may major depressive disorder na nasa edad 60 pataas. Hindi rin dapat balewalain ang epekto ng kalungkutan at social isolation na mas laganap sa matatanda. Sa mga pag-aaral mula sa The Lancet Healthy Longevity 2022, ipinakita na ang mga matatandang naninirahan mag-isa at may limitadong social support ay may mas mababang sleep quality at mas mataas na prevalence ng insomnia symptoms. Kabilang na ang madaling magising sa gabi. Ang ganitong mga kondisyon ay maaaring hindi agad matukoy, ngunit may malakas na epekto sa physiological regulation ng pagtulog. Sa aspeto ng paggamot, mahalagang tandaan na ang insomnia na may kaugnayan sa stress at anxiety ay hindi laging nangangailangan ng gamot. Ayon sa American Academy of Sleep Medicine, ang unang linya ng paggamot sa mga matatandang may stress-related insomnia ay Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, CBTI, isang uri ng psychotherapy na tumutulong baguhin ang hindi produktibong pattern ng pag-iisip at gawi kaugnay sa pagtulog.
Ipinakita sa meta-analysis ng JAMA Internal Medicine 2018 na ang CBTI ay epektibo sa pagpapababa ng frequency ng nighttime awakenings sa mga matatanda, nang walang panganib ng dependency na dala ng sleeping pills. Sa kabuuan, ang madalas na paggising tuwing madaling araw ay maaaring maging physiological manifestation ng psychological stress. Hindi ito dapat baliwalain, lalo na kung sinasamahan ng iba pang sintomas gaya ng kawalan ng gana, iritabilidad, o pag-iwas sa social interaction. Ang pagkonsulta sa mental health professional kasama ng regular na sleep assessment ay makakatulong upang matukoy kung ang sanhi ng sleep disturbance ay may kaugnayan sa emosyonal na kalusugan at kung paano ito magagamot sa ligtas at epektibong paraan. Bukod sa stress at hormonal imbalance, ang paulit-ulit na paggising tuwing madaling araw ay maaari ring dulot ng mga pisikal na kondisyon na direktang nakakaapekto sa kalidad ng paghinga habang natutulog. Isa sa mga pangunahing sanhi nito ay ang obstructive sleep apnea OSA, isang sleep disorder kung saan pansamantalang humihinto o bumabagal ang paghinga dahil sa pagbabara ng upper airway. Ang kondisyong ito ay madalas hindi namamalayan ng pasyente, ngunit may malalim na epekto sa pattern ng pagtulog, cardiovascular health, at mental function. Ang OSA ay karaniwang lumalabas sa anyo ng madalas na paghilik, abrupt awakenings na may pakiramdam ng pagkasakal o pagkahapo, at pagkapagod sa araw kahit may sapat na oras ng tulog. Ayon sa American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2020, tinatayang 30% ng mga individual na nasa edad 65 pataas ay may mild to moderate sleep apnea, ngunit marami sa kanila ay hindi na-diagnose. Ang hindi maayos na paghinga sa gabi ay nagtitrigger ng arousal response mula sa utak, isang biglaang paggising upang muling buksan ang airway. Ito ang dahilan kung bakit maraming pasyente ng OSA ay nagigising sa parehong oras kada gabi. Madalas, sa bandang 2 a.m. hanggang 4 a.m. Bukod sa OSA, may iba pang mga kondisyon na maaaring magdulot ng pagkaistorbo sa tulog tuwing madaling araw. Isa na rito ang acid reflux o gastroesophageal reflux disease GERD. Sa mga matatandang may GERD, ang stomach acid ay maaaring tumaas papuntang esophagus habang nakahiga, lalo na kung busog bago matulog. Ang sintomas nito ay maaaring hindi palaging heartburn. Sa ilang kaso, ito ay lumalabas sa anyo ng ubo, paninikip ng dibdib, o pagkagising na may pakiramdam ng pagkalunod. Sa pag-aaral mula sa Neurogastroenterology and Motility 2019, 40% ng mga pasyenteng may chronic insomnia ay may kasabay na sintomas ng nighttime reflux na hindi nila namamalayan. Ang nocturia madalas na pag-ihi sa gabi ay isa ring pangunahing dahilan ng maagang paggising sa mga matatanda. Bukod sa kidney function, gaya ng nabanggit sa Part 3, ang nocturia ay maaari ring resulta ng congestive heart failure CHF, kung saan ang sobrang fluid na naipon sa binti sa araw ay nire-release sa gabi habang nakahiga. Ayon sa Journal of the American College of Cardiology 2021, ang fluid redistribution sa gabi ay isa sa mga hindi direktang sanhi ng sleep disruption sa mga elderly patients na may CHF. Isa pang kondisyon na kadalasang hindi napapansin ay ang restless leg syndrome RLS at periodic limb movement disorder PLMD. Ang RLS ay isang neurological disorder na nagdudulot ng hindi mapigilang paggalaw ng mga binti tuwing gabi. Habang ang PLMD naman ay involuntary leg movements na maaaring magresulta sa micro-awakenings. Ayon sa Sleep Medicine Reviews 2018, halos 15% ng mga matatanda
ay may sintomas ng RLS or PLMD at ang sleep fragmentation na dulot nito ay maaaring magpaliwanag sa consistent awakenings tuwing madaling araw. Ang paggising tuwing madaling araw ay hindi palaging nangangahulugang may malubhang problema sa kalusugan. Gayunpaman, may mga pagkakataon kung saan ito ay nagsisilbing early warning sign ng mga kondisyon na nangangailangan ng atensyong medikal. Mahalaga para sa mga matatanda at kanilang mga tagapag-alaga na malaman kung kailan ito itinuturing na normal na bahagi ng pagtanda at kailan ito senyales ng mas malalim na isyu sa pisikal o mental na kalusugan. Ayon sa National Sleep Foundation 2021, ang isang malusog na matanda ay karaniwang natutulog ng 6 hanggang 8 oras bawat gabi at maaaring magising ng 1 o 2 beses nang hindi nakakaapekto sa kabuuang kalidad ng tulog. Ngunit kung ang paggising ay madalas, nangyayari sa parehong oras 3 a.m. gabi-gabi at may kasamang sintomas gaya ng hirap bumalik sa tulog, pagkapagod sa umaga, at antok sa araw, ito ay itinuturing ng clinically significant sleep disturbance. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Clinical Sleep Medicine 2019, ang mga matatandang nakararanas ng mid-sleep awakenings na higit sa 3 beses kada linggo sa loob ng higit 1 buwan, ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng cognitive decline, depresyon, at cardiovascular complications. Ito ay lalong mahalaga kung ang paggising ay sinasamahan ng sumusunod na mga sintomas. Hindi maipaliwanag na pagkapagod sa araw kahit sapat ang oras ng tulog. Madalas na pag-ihi sa gabi nokturya na higit sa 2 beses, lalo na kung may kasamang pananakit o pressure sa ibabang bahagi ng tiyan. Palpitations, pagpapawis, o kaba tuwing paggising na maaaring may kaugnayan sa hypoglycemia, sleep apnea, o anxiety. Pagkaantok sa araw na nakakaapekto sa mga pang-araw-araw na gawain, kabilang na ang konsentrasyon, paglalakad, at memorya. Biglaang pagbabago sa gana sa pagkain, timbang, o mood na maaaring senyales ng hormonal imbalance o depression. Hindi rin dapat balewalain ang mga behavioral changes na nauugnay sa sleep disturbance. Halimbawa, ang isang pasyente na dating alerto at aktibo sa umaga ay biglang naging tahimik, iritable, o walang gana. Maaaring may kaugnayan ito sa chronic sleep fragmentation na umabot na sa antas ng neurocognitive impairment. Sa isang pagsusuri ng The Lancet Neurology 2020, ipinakita na ang disrupted sleep architecture ay may direktang epekto sa risk ng Alzheimer's disease at iba pang demensya, lalo na sa mga nasa edad 65 pataas. Sa konteksto ng kalusugang pangkaisipan, ang paulit-ulit na paggising sa madaling araw ay isa sa 3 pangunahing core symptoms ng Major Depressive Disorder MDD sa matatanda, ayon sa American Psychiatric Association. Kapag sinamahan ito ng kawalan ng interes sa dating mga aktibidad, pag-iwas sa social interaction, o pakiramdam ng kawalang pag-asa, kinakailangang sumailalim sa masusing mental health assessment. Ang sleep diary ay isang mabisang kasangkapan upang maobserbahan ang pattern ng pagtulog. Sa loob ng 1 o 2 linggo, maaring i-record ang oras ng pagtulog, oras ng paggising, mga pagputol sa tulog, at mga sintomas. Ang datos na ito ay maaaring ipakita sa doktor upang matukoy kung may kailangan ng diagnostic testing, gaya ng overnight sleep study, blood chemistry tests TSH, glucose, BUN, creatinine, o mental health screening.
Ang regular na paggising tuwing 3 a.m. ay maaaring senyales ng maraming pagbabago sa katawan mula sa natural na proseso ng pagtanda hanggang sa mga kondisyon na may kinalaman sa hormonal balance, kalusugan ng atay, bato, puso, at mental na kalusugan. Hindi ito palaging nangangahulugan ng seryosong karamdaman, ngunit kapag ito ay madalas, paulit-ulit, at may kasamang iba pang sintomas, mainam na ito'y hindi balewalain. Ang maagang pagkilala sa mga pattern ng pagtulog at pagkonsulta sa doktor ay makakatulong upang maiwasan ang komplikasyon at mapanatili ang kalusugan sa pangmatagalang panahon. Kung ikaw o ang isang mahal mo sa buhay ay nakakaranas ng ganitong uri ng sleep disturbance, hinihikayat namin kayong obserbahan ang inyong mga sintomas. Gumamit ng sleep diary at huwag mahiyang kumonsulta sa isang health professional. Tandaan, ang maayos at tuloy-tuloy na tulog ay hindi lamang nakakapagpahinga ng katawan, kundi isang mahalagang salik ng mahabang buhay at mas aktibong pamumuhay sa katandaan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan at i-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang kaalaman ukol sa kalusugan para sa edad 60 pataas.